Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Baliw ka talaga, Phil. Galit na sabi nito sa akin habang tuloy lang ako sa ginagawa kong pagpapala. Ang bango mo, Bern. Ang sarap. Habang tuloy ako sa ginagawa kong paghigop. Phil, tama na. Pansin kong tinatabla na din si Berna sa ginagawa ko. Kaya sinubukan kong hubarin ang kanyang huling saplot at wala akong nakitang kamay na pumipigil sa akin. Todo pagpapala ng dila ko ang ginawa ko sa pinakasentro ng kanyang katawan. Nang mahubad ko na ang huling saplot na yon, puro bulong at Phil ang maririnig mo sa bunganga ni Berna. Sa ginagawa ko, tinanggal ko ng tuluyan ang suot ko at ginamitan ko ng ladi mula sa kanyang pinakasentro paakyat sa kakaibang kuweba sa likod niya patungo sa batok nito na sinabay ko hubarin ang duster niya. Nakusa naman nitong inangat ang sarili para mahubad ko ito. Idinampi ko na ang bagay sa harap ko sa pagitan ng kanyang likuran habang pinaglalaroan ng mga kamay ko ang kakaibang kabundukan ni Berna. Hinawakan niya ako sa batok at hinila ang ulo papalapit sa kanya at nakipagpalitan ng tuka. Puro bulong naming dalawa habang tuloy lang ako sa ginagawa ko sa kanya. Bumitaw siya at biglang inangat ang sarili sa ibabaw ng dryer at umakyat ito sa ibabaw. Grabe ka, Phil. Gawin mo na. Galit na utos sa akin ni Berna nung humiga na ito sa ibabaw ng dryer. At biglang bukaka ang kanyang mga hita. Grabe ang puti mo, Burns. Tama na yung papuroy, Phil. Gawin mo na yan. Utos nito sa akin habang pinagpapala pa rin ng mga kamay ko ang kanyang mga kabundukan. Kaba at excitement ang naramdaman ko sa mga oras na yun. Kaya ginalaw-galaw ko ang bagay na yon sa aking harapan at bigla itong napatutok sa dapat tutukan at bigla itong pumasok. Grabe ka, sagot ko naman sa kanya sabay galaw ng malakas dahilan para mapanganga ito at napaliyad. Grabe talaga, sabi nito sa akin. Kaya binilisan ko pa ang aking ginagawa at gumalaw-galaw na rin ang dryer sa tuwing tumatama ang katawan ko sa katawan niya. Grabe ka, Phil. Sige, gawin mo ang gusto mo, sabi nito na ikinagulat ko naman. Pero tuloy lang ang pagpapala sa kanya at maya-maya ay bumaong nito at niyakap ako habang tinutuka ako sa leeg habang hawak ko naman ang dalawang mga hita niya. Phil, sarapan mo, bulong nito sa akin sabay tuka sa leeg ko. Grabe, di ko alam. Ganito ka pala, Bern, sabi ko sa kanya. Nadinig ko ang kanyang pagtawa at kinagat ako sa balikat. Grabe ka, sigaw ko habang tuloy lang ako sa ginagawa ko sa kanya at napansin kong lalo akong nakaramdam ng sobrang kakaiba sa ginawa niya. Lalo lang nag-atensyon lalo ang bagay na yun sa harapan ko. Phil, ganyan nga, sabi nito na nakakapit sa leeg ko habang nakapikit ang mga mata.
at nakabuka ka ang bibig niya. Tila ninanamnam ang bawat pag-urong sulong na ginagawa ko. Berna, malapit na ako, sabi ko sa kanya. Bumuka bigla ang mata nito at sabing, wag muna, higa ka sa sahig. Higa ka, dali. Utos nito sa akin, kaya dahan-dahan akong humiga. Di na natatanggal ang bagay na yon sa loob niya. Nung nahiga na kami, grabe. Sige na, ibigay mo na yan, sabi ko sa kanya. Nang uminti lang ito at dahang-dahang gumalaw-galaw sa ibabaw. Ganito ba, Phil? Ito ba ang gusto mo? Sinabayan pa ito ng kakaibang papaikot na paggalaw sa ibabaw ko. Ganito ba? Sabi nito habang binibilisan na niya ang ginagawa. Hanggang sa lumit na ang aking natatagong bagay at bumulwak ang maraming mga likido. At ito'y sa loob ni Bern. Sabay hawak ko sa bewang niya para pigilan siya sa ginagawa niya at binigyan ko siya ng isang malakas na pagsulong, dahilan para lalong pumasok ang dapat pumasok. Naramdaman ko din ang pagpipigil ng kanyang harapan at parang tumitibok-tibok ito. At alam kong nagpaputok na rin siya ng bulkan. Bumagsak sa sahig ang dalawang kamay ko, kasama na ang likuran ko. Nung matapos na akong magpaputok ng bulkan, nakapikit ako habang nilanamnam ang ginawa namin ni Berna. Napatigil ako at nung pagdilat ko, nakita ko itong nakaupo pa rin sa ibabaw ko na nakatingin lang sa akin. Hindi ko sinadyang sabihin yun, Burns. Sabi ko sa kanya na humihingi ako ng pasensya. Tapo pala ha. Nasabi ko kasi, tapo. Sabi nito na may galit ang tono niya. Burns, sorry, di ko sinadya. Dala lang nang hinihingal pa rin ako sa ginawa namin. Ramdam ko pa nga na nakabaon pa rin ng dapat nakabaon. Lupay-pay na agad si Manoy matapos itong magpaputok na bulkan. Pero kay Berna ay grabe, hindi ito nagpakita ng kahinaan at lalo pang mamiga sa dibdib ko si Berna. Tumukot ito sabay sabing, tapo pala ha, gusto mo makita kung paano sumabaho ang isang tapo. Biglang gumalaw ito sa ibabaw ko. Grabe ang ginawa niya, para siyang hinete. Ito ang gawain ng isang tapo. Malakas ang indayog niya na ginawa. Sabayan pa ng pagpisil niya sa aking mga nakalitaw na dibdib. Masarap pa, Phil. Ano itong nararamdaman ko? Yan, ganyan, Phil. Namnamin mo. Ang itong ginagawa ko. Di ako makapaniwala. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong gawain sa tanang buhay ko. Malakas ang ginagawa ni Berna. Napaggalaw habang pinipisil niya ang dibdib ko. Lala kong ginandahan sa ginawa niya. Maririnig mo pa ang kakaibang bulong sa kanya. Sinasabayan ko na siya sa ginawa niya. Hanggang sa umabot sa puntong nagpaputok na uli ito ng bulkan. Ramdam na ramdam ko
ang mga likidong iyon. At naramdaman ko din ang pagtibok ng kanyang harapan, sinyalis na ito'y nagpaputok na uli ng bulkan. Bumagsak sa ibabaw ko si Berna matapos itong magpaputok ng bulkan. Masarap ba? Tanong nito sa akin. Grabe, sabi ko naman. Ang tindi mo, Burns, sabi ko sa kanya. Bakit? Tanong ko sa kanya. Sabay to nito sa aking dibdib. Namumula na pala to. May sugat na pala. Napamura na lang ako nung makita ko ito. Hindi ko na kasi maramdaman dahil nang ibabaw ang kakaibang pakiramdam kaysa sakit. Ako ang bahala, sabi nito sa akin. Sabay ladi sa dulo ng aking dibdib kung bakit bigla na lang tumayo. Ang kanina'y dapat sana'y nanlupaypay na. Grabe, Burns, anong itong nangyari sa akin? Tawag dyan, fetish. Natatawang sabi nito sa akin. Baka hanap-hanapin ko ito, sabi ko sa kanya. Well, welcome ka naman sa akin kung gusto mo. Sinabi niya sa akin ito sabay baba ng sarili niya para naramdaman uli nito ang aking harapan sa loob niya. Wow, I guess I have my answer, sabi nito. Nagtawanan na lang kaming dalawa, sabay tuka at palitan ng mga likido. Sumunod na linggo, tumunog uli ang phone namin sa bahay. Hello, Phil, si Armand to. O pare, anong atin? Pare, nasira uli yung gripo namin sa bahay. Tinawagan ako ni Berna na di daw tumigil sa kakatulo yung gripo namin. Ewan ko ba, dun kanina, okay pa naman. Pwede, pakiayos na lang. Sige pare, dalhin ko yung toolbox ko at aayusin ko. Sige pare, maasahan ka talaga. Tawagan ko si Berna na parating ka na. Sige pare. Makalipas ang ilang minuto, nasa harapan na ako ng pintuan ni Arman. At bago ko pa mapindot ang doorbell, bigla na lang itong bumukas at nakita kong nakasuot lang na maiksi si Berna. At hawak nito ang tubo na sinasabing aayusin ko. Phil, kailangan ko uli ang service mo. Sabay kindat nito sa akin kaya napangiti na lang ako at napahawak sa aking harapan. Kung dahan-dahan na itong nag-a-attention. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.